yung recommendation doon sa mga diskaya to be state witnesses, ano po ba yun? Nakikita niyo bang parang napakaaga naman, nagmadali, considering na isang beses lang po humarap si Curly dito sa Senate and sa masyado po bang Iwasan naging ko na maaga? lang mag-judge kung ano yung nasa isip o ano yung motivation ni Senator Marcoleta. No? Meron siyang reason, whatever the reason is, meron siyang dahilan kung bakit nirecommend niya kagad na maging state witness. No? Ayoko siyang husgahan doon. Ako, yung sarili kong pananaw, yung sarili kong sa tulong na rin ng mga members, no? Yung bagong composition ng Blue Ribbon Committee, pagtutulong-tulungan namin i-assess kung ubra pa talaga silang i-recommenda na pumasok sa Witness Protection Program. Okay, Marlon. Sir, initially, sir, sa mga narinig nyo, nakita nyo dun sa mga hearings, both Senate and sa House, may mga adormawanay na ba, sir, tingin nyo? Maniligaw lang din doon sa investigation. Sinira mo naman yung araw ko. Maganda usapan natin. Ewan ko, hindi ko alam. Wala pa kasing pagdinig eh. Tama, sir, and then yung pagkakasangkot po ng dalawang kasamahan ninyo dun sa issue ng flood control scandal, how will that affect the credibility of the Blue Ribbon hearings going forward? Credibility? I don't think so. Wala pa naman tayo dun eh. Kasi bagong labas lang yun. Newly discovered, di ba? Sa testimonya. At wala pa rin sa Blue Ribbon yun. Sa House yun eh. Kung may re-record din dito, yung ganong aligasyon, ipupurso namin yun. Nasabi ko na nga kanina, ang attitude ko lagi, wag tayo magtakip kasi mawawala ng credibility yung ating ginagawang investigation. Pero how do you handle that kung may kasamahan po kayo? Ba, nandun sila, nagtatanong sila, nandun yung nag-aakusa sa kanila? Blindfold approach. If you know what I mean. Okay, before NIMFA, sir, marami nagsasabi, di ba, nagkaroon na tayo ng pork barrel scam, tapos andito na naman, may panibago na naman tayong ganitong controversy at mas malaki pa po yung amount involved. May mali po ba? Well, Bakit nothing nauulit? can mollify, nothing can appease our people, especially this time. Kasi parang cycle, vicious cycle eh. After so many years, eto na naman. At sabi nga ng Secretary Dizon, this is even worse than the Napolis issue. Galit na yung ating mga kababayan. At nai-inspire pa sila noong nangyayari sa ibang bansa. Huwag naman sana tayo umabot na mag-escalate sa ganung punto. Hindi maganda para sa bayan natin yun. So dapat gawin ng pamahalaan ng gobyerno ang lahat na magagawa para talagang walang cover-up, parang lahat kung saan tayo makarating, logical conclusion. And I believe in the, in the sincerity, in the political will ng Presidente, unless proven otherwise. Kasi sa nakikita ko, sa naririnig ko, especially from Secretary Dizon and other government officials who are in the know, yung mga malalapit sa Pangulo, maski kay Senate President Tito Soto, na gusto talaga niya raw walang katapusan. Yun ang binitiwan niyang term. Galit na rin, maski sinong tamaan. Yan din ang kanyang attitude. And I'm happy na sana hindi magbago yung ganong, masustain yung ganong determinasyon, yung ganong sinseridad. Otherwise, wala nang maniniwala sa pamahalaan. Yun ang nakakatakot. Okay, NIMFA, and then Amor, and then Ian, and then back to RG. Sir, si Yusek Cabral, will you pursue Papatawag. yung naging... Ko-confront ko siya doon sa kanyang Viber message. Kasi maliwanag, even kay Secretary Dizon, kasi ang una kong pinagpadalhan nung screenshot na yon, Secretary Dizon bago ko ilabas sa... Kasi pinagpaalam ko pa kay Senate President yun Pwede bang, with your permission, pwede ko bang gawing slide ito? At sabi niya, totoo naman So, yun. Although hindi directly sa kanya pinadala, sa kanya staff. Now, sabi ko nga, di ba, res ipsa loquitur, sabi ng mga lawyers, the thing speaks for itself. Ayan yung message, kayo na maghusga. Sabi ko nga, mukhang template, mukhang pro forma yung body. Marami pinadalan. Parang yun na yun. Nag-iiba lang yung kung sino yung addressee na pinadalan. Sir, kasi dun sa mga pag-uusap,
pag-usap nyo ni Secretary Dizon, ano pong, parang anong Wala, direction niya ang comment niya lang, loko to ah. Kasi tinanggi sa kanya. Sinabi niya nga na harap-harapan, dininay sa kanya. To his face. Magkaharap sila eh. Tapos nung pinadala ko sa kanya, isa lang ang comment niya. Loko to, sabi niya. Ewan ko kung nung susunod na aksyon doon sa loko to. Ewan ko. Ang dami niya naasikaso. Kaya hindi rin natin masisi yung mama na baka may nakakaligtaan. Pero maalala niya sigurado. And sir, di ba to parang... Remember, pinag-sign niya ng lahat ng courtesy resignation. Ang sabi niya, 100% from undersecretary down. Ang kanyang handicap, hanggang ngayon, wala pang appointment yung mga bitbit niya doon. No? And I know na yung may mga dala siya doon na matitino. Kasi yung isa doon, naging tao ko sa PNP. Yung dating OTS, si General Bistar. I know him na talagang, ano yan, all the way yan, and I can vouch for his integrity. Unless proven otherwise when he's already in the DPWH. But yung kanyang career, nasundan ko yon hanggang sa mag-general siya, talagang iba yung ano niya. Para si Mayor Magalong yan. Sir, hindi ba pwedeng parang mag-branch out tong issue na to DBM kasi insertions ng budget yung... Tatanungin ko rin si Secretary Mena. Kung, kasi sila yung nagre-release ng pondo sa ahensya, di ba? Para lang maging formal, maging on record na yung 355 or part of it na-release niya. Kasi part ng ano yun eh. I think part ng for issuance of SARO. No? Ang huli naming tingin, parang part yun ng 142 billion na na-insert ng Senate do sa BICAM. So, hindi ito validated for further validation. Initial examination would suggest that na yung 355 billion, part yun ng 142 billion na Senate insertion sa BICAM. Okay. Anyway, before Amor, sir, do you receive the same information na yung the office ni Cabral madalas may mga bisitang politiko? Wala akong ganong information kasi hindi ako nakakadalaw sa office niya. Amor. Hello po, Sen. Dito po. Sorry, ang liit ko. Tumayo ka na kaya? Kaya Uy, grabe naman, sir. Yan ang mahirap pagka yung maliit nasa likod. Kaya nga, sir, hindi ako nakapag-reserve. Anyway, Sen, to clarify po, ipapatawag po ba sina Secretary Bonoan, even Maglangke and Bernardo sa susunod na hearing? Because although you said na wala silang direct link, ay may possible conflict of interest. Not this Thursday, probably next hearing or hearings. Why, sir? Bakit po? May mga dapat pang, kasi kung papatawag mo at hindi naman maasikaso, sayang din yung oras ng mga tao eh. Kaya nga, sasalain muna namin, hindi lahat ng top 50 na nabanggit na Pangulo, laging naandyan eh. No, hindi naman lahat ng kailangan sa DBM, kailangan present sila dyan. So, i-calibrate natin para maayos lang yung salansan ng tanungan, pati yung salansan ng mga resource persons. Sir, balikan ko lang po yung yung sinabi niyo po na na-confirm po ninyo yung 355 million pesos na budget insertions. Does that mean kahit papano ay credible yung information na inilabas ni Bryce Hernandez? That would add to the credibility. Kasi exact yung amount. Nung chinek namin, indeed, meron talagang 355 billion na wala sa House version, wala sa NEP. So either sa Senate version or sa BICAM. Yun na insert. Ang next na lang po na iperperso talaga ay sino yung sino yung proponent nun? Yun ang bigger challenge because walang record. Walang record kung sino yung. Kaya nga, lagi kong, di ba, doon sa interpellation ko doon sa Senate Concurrent Resolution, kulang yung transparency. Kailangan malaman natin sino ba yung naka-record din, sino yung individual proponents noong mga insertions, noong mga amendments. Nang sa ganon, tukoy natin pagka may nangyaring problema doon sa proyekto, alam natin kung sino nag-insert, lalo na kung ghost. Kung ikaw ang nag-insert dyan, ikaw ang proponent ng amendment, dapat binantayan mo yan. Dahil meron kang shared responsibility para malaman na yung inamend mo, tuloy-tuloy, maayos yung implementation. Although wala kaming participation
sa implementation, pero meron As kaming proponent. oversight function, yung Senado, yung Kongreso. Sorry, sir, last na po on my end. Sir, kung walang record, ibig sabihin possible for the proponent to just get away with it? Possible. Wala kang record eh. Kaya nga, moving forward, kailangan maging transparent all the way, every step of the way, from the NEP, yung NEP taken care of. Kasi sinabi na ni Secretary Pangandaman noong DBCC hearing na meron na silang hub, transparency hub, pero hanggang NEP lang. Kaya sinasuggest ko, isagad na natin hanggang sa, kung pwede hanggang implementation, na merong participation, at least sa monitoring, yung public. Di ba? Sabi niya meron yon, and the public can even upload photos. Kung sa tingin nila, hindi na updated yung photo na in-upload ng agency na nag-implement, pwede yung public mag-participate kasi open to the public na i-upload nila yung photo para ma-update yung mga status ng mga proyekto. So sa 2026 budget, gagawin niyo, sir, para clear na kung sino yung proponent. Kaya nga, pinapa-apuro ko nga, kasi ang timeline nila is 3 years. Ang sabi ko, baka pwedeng isian para sa 2026 or 2027, open na lahat. Wala nang room for ghost projects, wala nang room for substandard kasi nababantay ng public. Ginawa namin yun sa Yolanda eh. Meron kaming yung naggawa kami, ginasusan ito ng UNDP at saka ng I think World Bank. Malaki yung gastos, yung empathy, transparency hub, yung why doon Yolanda eh. Iniwanan namin ito sa NEDA at that time. Na kung pwede, kasi ang sakop lang noon, lahat ng projects, mga PAPs, sa Yolanda Corridor. Nung binaba namin yung sa NEDA, gamitin nyo ito para buong Pilipinas, lahat ng infrastructure projects, livelihood, mahagip nyo, ito na yung hub, ito na yung lahat ng datos, pwede nyo ipasok dyan. Unfortunately, mukhang hindi na-sustain. Ewan ko kung nasaan na yun ngayon. Sayang yung perang ginastos ng United Nations Development Program and other mga international agencies. JICA yata nag-contribute din doon. Walang gastos ang gobyerno nga ron eh. Naiput up namin eh. Hindi naman ginamit, sayang. Okay, Ian, and then Raymond. Ian, hindi. Ian ba? Nympha muna. Sir, paklarify. Pwede ba akong tumakas pwede na ako umuwi? mga 11:20, 11:30. Kasi sige, meron sir. akong 12 o'clock. Sige, sir. Sir, paklarify. Familiar yung pwede na ako umuwi. Oo nga, sir. Di ba? Iniiwan naman na ako bigla dito. Hindi makarelate yung mga bata. Sige. Sir, paklarify lang po, yung 355 million, o yung nakita ninyong insertion, buo na 355. Yun ang sir? inalam namin. Pero it's either yung total 355 or isang item na 355. Opo. And then, kailan po yung pangangailangan na tanungin tungkol dito That's si for Senator po? 2025. Opo. Si Gaaya ng 2025. So, kailan po yung pangangailangan, sir, na tawagin Nagkaroon ng award May 2025. And then, so, kailan po yung pangangailangan na imbitahin si Senator Grace po para tanungin kung sinong nag-insert? Pag-uusapan namin ni Senate President at kung pwede mapakiusapan si Senator Grace po na mag-attend as a resource person, then gagawin namin. Pero how would she be treated, sir? As a former colleague, I think she also deserves the courtesy being a former colleague here in the Senate. Wala pa pong... Hindi naman para i-contempt at para ipakulong. Hindi maabot ko. Wag naman. Pero wala pa po kayong prior na pag-uusap or... Wala pa. Kasi kahapon lang namin na-discover yung 355 na wala sa NEP, wala sa House version. And then, sir, how about former Secretary Bonoan? Ano po yung kanyang pananagutan dito? Kasi nakita niyo po, sabi niyo nga, kung i-connecta yung dots. But at the very least, kailangan mag-explain siya. No? Na meron pala siyang ugnayan sa isang malaking kontratista. No? Bakit nagkamal na napakaraming kontrata at sa Bulacan pa lamang, flood control pa lamang, 2.195 billion na. Pero, yun, hindi niya yun dinisclosure eh. So, may nakikita ba kayong intention to conceal the information? Ang nakikita ko lang, kasi paulit-ulit siyang isolated case yung napuntahan ni President Bongbong Marcos.
alam ko namang hindi isolated case yun. Di ba sabi ko, isolated case here, isolated case there, isolated cases everywhere. Ang hinihintay kong isolated case, yung tama yung pagka-implementa. Naghahanap ako noon. Plano ko mag-offer ng 1-month pension eh. Kung sino makapagpakita sa akin ng perfectly executed na flood control project anywhere in the Philippines. Kung meron, pag-iisipan ko hindi ko sigurado kasi sayang din yun eh. Oh, 190,000 din yun eh. Pero willing akong isakripisyo yung isang buwan para makontento lang yung aking mata na meron palang perfectly executed flood control project na somewhere, lying somewhere. Sa ngayon, wala akong makita. Parang kaya yung isolated case, hindi yung isolated case. Kung meron man, baka isolated case yung maganda yung pagkagawa, yung perfect yung pagkagawa. Baka may mahanap kayo. Pagka media makakita, sige, automatic, bibigay ko ng 190. Sir, Baka kasi, may maghabol na gumawa ng... Kailangan originally sa inyo, hindi yung tinuro lang sa inyo. sir, kaya sir, natanong ko. On record. Opo, sir, kasi kaya na Hindi, qualify ko, ulitin ko. Kailangan kayo mismo nakakita, hindi yung ibang tao. Naghahanap na pala. Sir, kasi nung nakaraang hearing, in-excuse lang siya on the reason na nag-resign na siya. Pinaalis lang siya, walang tanong sa kanya. Yeah. So, he still remains as a resource person. So, parang ino-notify lang siya na kung pwede bumalik siya. Sir, isa na lang ako. Yung pong tinatawag na IAW, Engineering and Administrative Overhead, yung pondo supposedly to monitor the projects, Malaki yung 3.5. 3.9. Kinasyon ko na nung araw yan eh. Kasi dati yung 0.5 lang yan eh. Opo, sir, pwede bang isa din ito sa source ng corruption na bulsa din nila to? Mahirap ang akusa, pero bakit ang laki? Kasi pag tiningnan mong yung budget ng public works, saksakan ng dami, 1 billion, kwentahin mo yung 3.5%. Kung monitoring lang, bakit pagkalaki? Especially, na meron na tayong existing na platform, di ba? Oo, may geotagging. Yun na yung pag-monitor. Tapos hindi rin nila na-monitor. Saan napunta yung 3.5? Kung yung ghost project sa First District Engineering Office pa lamang, nalusutan sila. Nag-release sila ng cheque. So, inutil din yung monitoring ng central office. Di ba? Kasi may monitoring na sarili yung mga district engineering offices. Meron silang inspection team eh. Pero kung kakutsaba yung inspection team, kasi sindikato na nga eh. Alcantara, Bryce Hernandez, Dumasig, Mendoza, Edric San Diego. Isang team eh. Nakuha namin lahat yung records nila eh. Sa Bulacan eh. Official record na kung saan nagbayad kayo, ang clearing instruments, bakit alam natin peke? Ba't yung binayaran? Okay, Ian. Ayun. Hello, sir. Good morning. Bago ako pumunta doon sa isang tanong, dahil may binanggit na kayo doon sa mga BGC boys. Sir, marami kasi nagsasabi na hindi lang silang 5 ang nakinabang doon sa Bulacan First. Ang sinasabi nga mula sa taas hanggang sa pinakamababang empleyado, ano pong nalaman nyo tungkol doon sa iba pang mga nakinabang and kasama rin po ba sila sa sinabi nyo kay Sec Vince na kasuhan na po? Yes, pero alam nyo, di ba ang pattern, hindi lumalampas sa 150,000? Kasi pag nagbagsak yung funder, yung proponent, nagbagsak siya halimbawa kung ilang bilyon, may usapan na yun eh. Para hindi na lumampas sa threshold ng kayang i-implement ng District Engineering Office, hindi lumalampas ng 150 million. Kasi ang threshold nila 150. Pag lumampas sa 150 hanggang 450, region eh. Kaya, So bihira kayo makakakita ng more than 150, di ba? 77 million, 140 something million, 98 million. Walang lumalampas kasi kontrolado nila pag-implement, pag-monitor, pagbayad. So, ngayon, ito yung day of reckoning. Kala nila, lusot sila all the way. Ang malas nila, mukhang may nakialam sa taas na nagbagyo ng 3 sunod-sunod, mukhang nagalit na si God eh. Bakit nagkasunod-sunod si Crising, si Dante, si Habagat, Emong? Tapos may habagat pa. Para may divine intervention, para mabulgar lahat. Otherwise, tuloy-tuloy sila sa kasino. Yung pera natin binabayad sa tax, kinakasino, pinambibili ng mga Patek Philippe, kung ano-anong relo, at kung ano-anong kotse. You can just imagine, kung nagpatuloy ito, para tayo mga gago.
Pero, Senping, yung mga lower than kina Bryce, yung mga iba pang mga tauhan Hindi, doon. yun na nga yung team niya eh. Yun ang lower eh. Si Dumasig, I think, one of them, project engineer. Merong si Erdrick San Diego, siya yata yung lab tech. No? Parang siguro, taga-check. Hindi lab na LOB, LAB. Nag-isip eh, Yata nag-isip. Yun yata. Pero, I mean, sir, yung mas mababa pa daw, meron pa daw. Naabot ba ng mga tropa natin? Yung 5 yon ang lumabas sa, yung sila may mga aliases sa casino. Tapos sila yung mga signatories So, we go by where the evidence brings us di ba? Kasi kung hindi naman hagip ng ebidensya, pangit naman na sabihin natin kasama sila. So, kailangan kasama sila sa resibo. Okay, Raymond. Last na lang sa akin. Sir, ang lumalabas kasi sa mga nauna ng report, 142 billion ang insertion ng Senate. So, do you think... Baikang pa lang yon. Oo, pero do you think hindi lang 2 senador ang pinag-uusapan natin dito? And I don't know. paano kung mas maraming senador pa nga ang I lumabas? don't know. Mawalan kami ng quorum. Hindi sir, pero seriously talagang... No, seriously. Baka mawala ng quorum kasi kung kasuhan sila halimbawa Sandigan Bayan at plunder o kaya malversation o masama sila doon sa non-bailable na kaso, Makukulong. hindi ko sinasabing aabot sa walang quorum. Pero kung, ang sabi ko nga, pag nag-imbestiga tayo, dapat naka-blindfold tayo, hindi pwede yung, di ba, nakapit yung isang mata para hindi mo makita yung kaliwang side sa kabilang aisle. Dapat hindi ganun. No? I think our colleagues understand that, where I'm coming from. Kasi ba't pa tayo magsasagawa ng investigation kung mamimili lang tayo? Parang hindi naman fair do sa pinili natin, di ba? na maraming senador yon kasi No. sabi nyo nga 355. I won't get there. No? Ikaw lang nagsabi, kaya sabi ko lang, in answer to your question, kung ganun tayo dadali doon tayo dadali ng ebidensya, wala tayong magagawa. Di ba? Pero so dahil sa inyong determination na malaman lahat ang involved Well, dito, it's about time, wala It's bang about effort time. na patigilin kayo sa investigasyon? Meron bang wala naman? Wala naman. Sir, lastly, Kasi all-out support naman si Senate President. Kasi nag-usap na kami It's about time na ayusin natin. Huwag yung napupulaan, especially so na yung magnitude, this already beyond the Senate Kikilabutan ka doon sa, isipin mo, almost 2 trillion pesos yung for the past 15 years ba yun? Yeah, kasi 2011 namin sinimulan, di ba? 2011, 15 years. Kung kukwentahin mo na parang more than 50% or more than 60%, magkano yung 60% ng 2 trillion? Di ba katakot-takot yung inubos na pera na kung kani-kanino napunta, tapos nalulunod yung mga kababayan natin, naglilimas ng tubig baha, palabas ng bahay. Meron pa iyan? Kasi 10 minutes na lang meron sorry, tayo. last na, sir. Sir, paano nga may other way pa ba na malaman yon kung sino nag-insert? Kasi nga, sabi nyo nga, wala namang record. Magagaling yung mga staff ko. Palagi ko, basta't kayang abutin, maaabot nila. Masisipag, magagaling. At hindi mo na sasabihan ng yung specific. They know what to do. And I'm always with them pag nagdi-discuss. Hindi ako yung tipong darating na lang sa akin yung manuscript at yun na lang gagamitin ko. Wala akong kaalam-alam kung saan ang galing. Hindi rin ako ganon. Ako, I stay with them even past midnight or before midnight. Basta gusto ko kasi alam ko yung pinagmulan Latag talaga lahat At ako, nagsasabi ko sa kanila na huwag kayong tumigil dyan. Hindi pa ako kontento dyan. Kaya nga, di ba, ang daming layers na inabot. Sabi ko nga, hindi pa sapat ito. Although sapat na, hindi pa rin sapat. Puntahan nyo pa rin. Gusto ko pa rin makita kung ano itsura. Okay, Raymond, Asher. And then Asher. Ay, tsaka Sir, good morning.
Doon sa may lang concerns lang na parang in the past kasi para bang 15 yung pinangalanan ni Presidente na contractors. Kaya lang parang bakit masyado daw nafo-focus masyado sa mga diskaya. Now that you are the Blue Ribbon Chair, masitiyak ba natin na yung bang lahat sila, yung Yes. pangalanan doon ay mabubusisi ng gusto? Maski nga yung wala doon sa 15, di ba? Nandun sa 15 yung Darcy. Wala. Oh. Maski wala sa 15, WJ, papatawag natin. No, rest assured na hindi lamang ang focus. Kasi sila yung, ewan ko bakit sa kanila na-focus eh. Hindi ko rin maintindihan eh. Hanggang sa napunta pa nga gagawing state witness. Hindi ko alam. Sir, additionally, doon sa issue ng, kasi ang pinag-uusapan natin is 22 to 25. What about kung may mga lumabas mag-backtrack? During the time of 2016 to 2022, ang DPWH Secretary was Mark Villar, who is a senator, right? Now, Si paano Senator itong- Villar could be a very good resource person, at the same time, member of the panel. No, he can share. He's free to share his whatever he thinks or he knows about what happened from 2016 to 2022. At sinasabi ko sa sabihin ko lang sa inyo, yung kung sa nakita ko, very, very, very active ang bank accounts ng Diskaya Couple simula ng 2015, 2016, tapos naging active uling sobra 2025. Thank you, Tim. Okay. Yung sa likod mo na, si Mary. Mary Mon Reyes, sir, from One News One PH po. Bali, sir, for the record lang, sa susunod na pagdinig, inaasahan pa rin po ba natin yung participation po ni Senator Marcoleta and yung ilang mga welcome pa rin po mag-participate si Senator Jinggoy until may complaint po sa kanya na nasasangkot? All the senators, kasi ang membership ng Blue Ribbon, 17, kasama ako doon. Plus ex officio na 3 na lang naiwan kasi ex officio ako. So, bali ilan yun? 3 lang yung o 4 lamang yung senador na hindi members who can 20. also participate. Now, yung minority representation, iwanan namin sa kanila, bibigyan lang namin sa kanila yung numero. Ito yung inyong number of slots sa membership. Kayo rin ang bahalang pumili kung sino yung vice chairman. Sa ngayon, ang vice chairman sa majority, si Senator Erwin Tulfo, because he requested me to be the vice chairman. And I agreed. So, hingi rin kami ng isang vice chairman from the minority group. Kung sino man yon, hindi ko alam. Ang dating vice chairman yata, Senator Bato at saka si Senator Bongo. Now, if they would like to elect a new vice chairman, pero nilimit ko na lang sa 2 vice chairman. Katakot-takot na yung mga vice dito eh. 3 yung vice chairman sa Blue Ribbon. So sabi ko, 2 na lang, isang majority, isang minority. Pero wini-welcome pa rin po natin yung participation ng ilang Because they are nasasangkot. senators. Until po may complaint or case na ipa-file against them po. Tsaka po, Maski merong cases filed, they can still participate because that's their right. Until convicted, wala na silang karapatan kasi convicted na. Asher? Final conviction, Okay na. meaning Supreme Court, yung affirmed by the Supreme Court. Okay. Okay, before Mayan, sir, sabi nyo, hindi pwedeng minosen yung minority block dahil 9 yung members. Ilan na nga kailangan, pwede nang magpalit, Yun ang diba? sinabi ko kay Senate President. Sabi ko, 15 tayo, siyam sila. Huwag mong minosin yung 9. And ang attitude din ni Senate President, ito na pag-usapan natin. Huwag natin baliwalain kasi mga kapwa senador yan. Tratuhin natin sila, ikaw, kasi you are the Senate President of the entire Senate, of all the 23 other senators. Dapat yan, and he agreed, ganyan naman talaga yung attitude niya, no? Na hindi po pwedeng Senate President ka lang na majority. Pero ito pa yung isang, with a warning, manipis yung 15 against 9. Baka bukas makalawa, ikaw naman yung kinuko. No? Kaya yung naging biruan niya dyan, wag mong kukunin majority leader si Joel Villanueva kasi 2 beses ng majority leader yan na nakuko yung kanyang Senate President. Pero so, doon sa Aminado naman siya eh.
Kaya ito si Senator Alan Peter, gusto niya i-volunteer na mag-majority leader si Joel. Kay Senate President Tito. Pero sa dun sa naging complaint These are kahapon, light moments lang ito. pero dun sa naging complaint ng minority, dun sa naging decision tungkol kay Bryce, sa tingin nyo, dun napakita rin yung mahusay na leadership ni Tito Soto na ang naging ending, pinalipat sa Pasay City Jail. Yes, parang sabihin natin Solomonic, pero temporary yun eh. Kasi pag-uusapan nga namin, after ng hearing sa Thursday, or even before, kung hiramin siya ng House, ang recommendation ko nga is diretso na lang dito sa Senate. Mas mainam na rin dito, at least wala na tayong gastos sa gasolina pag may hearing. May escort pa. Mas mainam na nandito kasi meron naman kaming facility rito. Okay, Maan. Sir, sabi nyo kasi kanina, hindi lahat priority na imbitahan yung mga contractors. Sino lang po yung priority sa Webes na harap? Pag-usapan pa namin mamaya. Kaya nga, pakawalan nyo na ako kasi may meeting ako. Sir, pahabol daw isa si Malu. Sir, kasi sabi niyo na mayagpag yung mga diskaya, 2016 to 2022. Sir, senador po kayo nun, hindi niyo po natunogan that time? Hindi namin kilala si Diskaya noon. Ngayon nga lang nagsulputan eh. Okay. Kasi yung contractor hindi pa naman lumalabas kung sino-sino, di Sir, ba? pero yung pagsisingit sa budget? Marami na ako na-check noon eh. Siguro nabawasan lang. Marami ako na-kaltas noon, year in, year out. Sa budget ng DPWH. Marlon, may pahabol? Sir, sa dami niyo pong inimbestigahan na anomalya sa gobyerno, irregularities, paano niyo po irarank tong flood control scandal? One of the most challenging ito, actually. Kasi complex at saka masyadong widespread. Kaya hindi mo alam kung sa katutungo kasi nakakahilo. Kung ano yung uunahin mo. At saka, basta medyo complex. Maski nga si Secretary Dizon, overwhelmed siya eh. Sabi ko, sama niya sa priority niya yung barbershop. Mukhang hindi na nagpapagupit yung mama. Is it also the worst that you've seen so far? I think so, yes. Even worse than yung Napoles na, yun din ang observation ni Secretary Dizon sa kanyang, based sa experience. At sir, panghuli na lang, sir. Ngayon kayo na ni Senate President Soto nasa posisyon. Do you think mapapabilis na ho yung completion ng Senate building? Wala si Mabe. Ako na nagtanong in behalf of Mabe. Yes, we elected Senator Loren na siya yung accounts chairman. At tubilis siya, sabi ko, tulungan na lang kita. Kasi ang tradisyon, pagka Senate President pro tempore ka, isa lang yung committee dapat hawakan. So pinag-iisipan pa nga namin na bibitiwan ko yung electoral reforms. Kaya lang, napag-usapan ako ni Senate President, meron siyang bill sa party list. So kayo pa rin? In the meantime, but eventually, I will relinquish yung chairmanship ng electoral reforms dahil nga isa lang dapat. So yung accounts, hindi ko na nga mahawakan. Sabi ko lang kay Senator Loren, bigyan lang kita ng staff backup na mga sanay na doon sa Senate building para mapadali. Sabi ko, ikaw rin, alis ka ng 2028, matikman mo man lang na mag-opisina ron. Yun ang challenge sa kanya. Yun ang carrot. So may target kailan makalipat doon, sir? Hopefully, kung kakayanin, Kailan, before 2028. Ganun pa rin. Kasi dapat yan ang original timeline yan. Yung yung third regular session ng 2022, dapat nandun na kami. Doon na magpupukpok sana si Hindi nga nangyari kasi na COVID. Tapos wala na kami na abala. Ang titingnan din natin yung budget kasi we started with I think 8.9 billion. Ngayon parang lumolobo na siya ng 31. Parang i-check natin mabuti. Kung bakit parang sobrang ahead of the inflation rate yung taas ng budget. So si Ben Ramos, hindi ba hihinga ng kahit affidavit kung may sakit po siya? Inimbestigahan siya actually ngayon. Meron siyang parang explanation at napag-explain siya ng legal na Kaya Senate. namin na niya na she was once Wala detailed pa akong update. Pero yun ang huling usap namin ni Secretary General, Secretary Bantug. So kung hindi man siya makapunta, hihingan siya na affidavit. Pero yun nga parang sabi ko, for humanitarian reasons, sabi ko, medyo dahan-dahan din tayo. Thank you for watching.
Don't forget to like, share and subscribe for the latest hot news of the press.